Akira's point of view. Kanina pa ako hindi mapakali dahil may sunod ng sunod sa aking 3 lalaki. Nasiraan ako ng kotse sa isang liblib na lugar, kaya naghahanap ako ng gagawa. Napagtanungan ko ang 3 lalaking tambay na umiinom. Kaso, mali pa yatang sila ang natanungan ko. Sunod sila ng sunod sa akin at feeling ko may gagawin silang hindi maganda. Miss, sandali lang! Napahinto ako nang may humawak sa braso ko. Aayain ka lang naming uminom. Sorry, but I don't drink. Binawi ko ang braso ko't lumayo sa kanila. Please stop following me. Englishera! Nagtawanan ang mga ito. Muli akong napaatras nang subukan ulit nila akong lapitan. I know may binabalak sila sa akin. Nararamdaman ko yon. Sumama ka na lang sa amin, sabi ng bungi. Mag-i-enjoy ka naman eh. Naiiyak akong umiling. Anong oras na rin kaya walang gaanong tao sa lugar kung nasaan kami. Madilim pa tapos hindi ko kabisado. Hoy, anong ginagawa nyo? Napatigil kami nang may lalaking nagsalita. Hoy, anong ginagawa nyo dyan sa babae ha? Gusto niyo tumawag ako ng pulis? Pakialamero. Tumakbo ang mga kalalakihan palayo. Napasapo naman ako sa dibdib at napahinga ng malalim. Akala ko kung mapapano na ako. Miss, ayos ka lang? Medyo napaatras ako nang lumapit sa akin ang lalaking tumulong sa akin. Hindi kita sasaktan, miss. He's handsome. Nakatali ang buhok nito. May dala rin siyang parang basket. Nagtitinda yata siya ng balot. Thank you, sabi ko at maliit na ngumiti. Bakit ka ba nandito mag-isa? Tanong nito. Delikado rito, alam mo ba yun? Kung mamaya pa ako umuwi, baka kung napano ka na. Nasira kasi yung kotse ko at naghahanap ako ng gagawa. Mahinang sagot ko. Hindi ko alam kung nasaan ako kaya hindi ko ito kabisado. Tinanong ko yung 3 kanina tapos bigla nila akong sinundan. Napabugay ito ng hangin. Asan ba yung kotse mo? Tignan ko kung magagawa ko. Nagdadalawang isip ako pero sa huli tumango ako. Nauna ako maglakad at nakasunod lamang ito sa akin. Huminto kami sa kotse ko. Ibinaba nito ang dala niya sa isang gilid bago tignan ang gulong ng kotse ko. Naku, palitan ng gulong to, sabi nito. Kailangan nga nitong dalhin sa paggawaan. Wala ka rin yatang ekstrang gulong sa kotse mo eh. Umiling ako. Tumawag ka sa inyo at magpasundo ka na, sabi nito. Sarado na mga gawaan dito, kaya hindi mo mapapagawa yan. Lobat na yung phone ko eh. Nahihiyang sabi ko. Nakalimutan kong mag-charge. I-charge ko sana sa kotse ko kaso hindi lang gulong ang may problema. Ayaw na ring umandar. Makitawag ka sa akin. Iniabot nito sa akin ang cellphone niya. Magpasundo ka. Thank you. Kinuha ko ang cellphone niya at dinayal ang number nila mami. Pero hindi sumasagot ang mga ito. Sinubukan ko ring tawagan yung mga maids namin and guards. Pero wala talagang sumasagot. Ayaw sumagot. Naiiyak kong sabi. Ano nang gagawin ko nito? Huwag kang umiyak kasi wala ring mangyayari niyan, sabi nito. Kung gusto mo doon ka muna sa bahay. Mukhang mayaman ka kaya uunahan na kita ha. Wala akong aircon doon pero may electric fan. Maliit lang ang bahay ko. Isa lang ang kama. Pwede naman ikaw sa kama at ako sa sahig. Hindi man naman ako gagawa ng masama, hindi ba? Diretsyong tanong ko. Don't get me wrong ha. Gusto ko lang makasiguradong hindi talaga ako masasaktan. Safe ka sa akin, huwag ka mag-alala. Nakangiting sabi nito. Oo nga pala, Zeus Puerto. Katabi ng bahay ko ang barangay hall namin. Kung may gagawin ako, sumigaw ka lang. Tumango na lang ako. I'm Akira Takanoshi, half Japanese. Tumango lang ito bago na unang naglakad. Agad naman akong sumunod sa kanya. Hindi naman kami malayo sa isa't isa. May distansya pa rin. Palingalinga ako sa paligid dahil tinatandaan ko ang mga dinadaanan namin. Para alam kong dadaanan ko kung sakaling may gawin siya. Paano pala yung kotse ko? Tanong ko sa kanya. Ibibilin ko sa mga tanod, sabi nito. Huwag ka mag-alala dahil buo pa rin yan pagbalik mo. Sandali lang ay huminto kami sa isang bahay na walang gate. Dumiretso ito sa katabi naming barangay hall.
May sinabi siya sa 2 tanod bago ako binalikan. Tara, pasok na tayo. Nauna itong pumasok sa bahay niya at agad naman akong sumunod. Maliit lang ang bahay niya. Parang pang 2 tao lang pero maganda ang ayos. Where's your parents? Hindi mapigilang tanong ko. Patay na, sagot ni Zeus. Ako na lang mag-isa ngayon eh. May ate ako na sa abroad at may pamilya na ron. Pinadadalhan naman niya ako ng panggastos. Napatango ako. Ibinaba nito ang mga dala niya bago buksan ng kanyang electric fan. Hinubad ko naman ang sandals ko at itinabi sa isang gilid. Kumain ka na ba? Tanong ni Zeus. Kakain kasi ako eh. Ewan ko lang kung kumakain ka ng pritong itlog kapag hapunan. Gutom ako. Nahihiyang sabi ko. Napagod akong maglakad eh. Diyan ka lang, kukuha ako ng pagkain natin. Pumasok ito sa isang pinto. Maya-maya lamang ay lumabas si Zeus na may dalang pagkain. Inilapag niya ito sa lamesang nasa harapan ko. Bumalik ulit ito ng kusina at pagbalik nito, may dala na itong pitcher at baso. Malamig na tubig lang ang afford ko, sabi nito. Sarado yung tindahan kaya hindi ako makabili ng juice. Okay na sa akin to, thank you. Inuna kong uminom ng tubig dahil uhaw na ako. Nagsimula na kaming kumain at masarap naman. Lalo na yung sawsawan na sukang may bawang. Masarap. Hindi mapigilang sabi ko. Pwede pala to? Nakangiting tumango ito. Masarap yung suka kasi ako mismong gumawa. Sausawan ko yan sa balot. Balot? Tumango ito. Yung egg na may sisiw? Masarap ba yun? Oo. Gusto mong tikman? Tanong nito. Kaso baka hindi mo naman magustuhan yung itsura. Mabilis akong umiling. Wag muna, baka masayang lang. Tumango lang ito. Si Daddy ay mahilig sa balot pero napapangiwi lang ako kapag kumakain ito. Hindi kasi ako komportable sa itsura. Tsaka naawa ako sa sisiw. Bukas bibili ako ng balot. Sabi ko, ibibigay ko kay Daddy kasi favorite niya ang balot eh. O sige, may discount ka sa akin. Pagkatapos namin kumain ay siya na rin ang nagligpit at naghugas. Napahimas na lang ako sa paa ko dahil medyo masakit to. Wrong timing talagang nagtakong ako ngayon. Siguradong hahanapin ako nila Daddy kung uuwi man sila. Ay, bad trip kasi na ngayon pa nagkaroon ng problema ang kotse ko. Aayusin ko ng higaan mo. Napalingon ako kay Zeus. Gusto mo bang magpalit ng damit? Pwede kitang pahiramin. Aayos lang ba? Nahihiya na talaga ako sa kanya. Komportable na rin akong wala siyang gagawing masama sa akin. Tumango lang ito at pumasok sa isang silid. Ilang minuto itong nagtagal doon bago siya lumabas. May dala itong t-shirt na pula. Iniabot niya sa akin yun at naamoy ko kagad ang downy. Ayun yung CR. Kurtina lang ang takip pero hindi naman kita sisilipin. Salamat. Nakangiting sabi ko. Pinalitan ko ang blouse ko ng t-shirt na ibinigay niya. Pagkatapos kong magpalit, ay lumabas na ako at pumasok sa silid kaninang kinuhanan niya ng damit. Nakita ko siyang nag-aayos ng higaan sa lapag na mukhang hihigaan niya. Nang makita ako nito ay agad siyang gumilid. Diyan ka na sa kama. Nakangiting sabi nito. Kung gusto mong mag-charge, may saksakan dyan sa gilid. Thank you talaga sa tulong mo ah. Sabi ko, babayaran kita. Umiling ito. Libre tong pagtulong ko. Hindi ko naman kailangan ng kapalit. Ngumiti ito bago lumabas dala ang isang damit. Sinaksak ko ang charger bago mahiga. Pakiramdam ko ay narelax ako kahit na hindi gaanong malambot ang kama ni Zeus. Tumunog bigla ang cellphone ko kaya nagulat ako at muntik nang maihulog sa mukha ko yung cellphone ko. Mom? Mabilis kong sabi nang masagot ang tawag. Umuwi po ba kayo ni Daddy? Nandito pa rin kami sa Pasig at mukhang bukas pa kami makakauwi. Sagot nito. Nasaan ka? Tumatawag ako kay Manang para patingnan ka pero wala ka raw sa bahay. Mom, nasiraan po ako ng kotse. Sagot ko. But I'm okay. Bukas po ako uuwi. Kapag may problema, tumawag ka kagad. Tumango ako kahit hindi ako nito nakikita. Sige na, I love you. I love you too, Mom. Ibinaba ko ang tawag at saktong pumasok si Zeus na mukhang bagong hilamos.
Hindi ko maiwasang mamanghas ang kagwapuhang taglay nito. Moreno ang kulay nito na talagang bumagay rito. Hindi na ito nakapusod kaya kitang-kitang medyo may kahabaan niyang buhok. Bakit ka tumititig? May bala ka sa akin ano? Pabirong tanong nito. Mabilis naman akong umiwas ng tingin. Hindi ah. Natawa ito bago humiga sa higaang nilatag niya sa lapag. Biro lang. Sino pala yung ka-I love you-han mo? Syota mo? Baka magselos yun tapos sugurin ako ah. Mahina akong natawa. Wala akong boyfriend. May ex akong naghahabol pero hindi ko na siya bet kasi manloloko. Ang ganda-ganda mo tapos niloko ka pa? Nakita kong umiling ito. Kung ako yan, hindi kita lolokohin. Sira. Mas lalo akong naging komportable dahil sa biruan namin. Naramdaman kong mabuting tao talaga siya at panatag na agad ang loob ko sa kanya. Matulog ka na para maipagawa natin bukas ang kotse mo, sabi nito. Good night. Napahikab ako. Itinabi ko ang cellphone ko bago matulog. Kinabukasan ay wala na si Zeus sa lapag. Nakatiklop na rin ang higaan nito. Bumangon ako at kinuha ang cellphone ko. Hindi na ito nakacharge. Mukhang binunot ni Zeus. Lumabas ako ng kwarto pero wala siya. Napakamot ako ng ulo. Nasaan na yun? Good morning. Napatalon ako sa gulat nang bigla itong pumasok. Nagulat ba kita? Medyo lang. Sagot ko. Saan ka galing? Napakamot ito sa kanyang ulo. Pinagawa ko na yung kotse mo. Pasensya na kung pinakailaman ko yung bag mo para kunin yung susi. Malapit nang matapos yung kotse mo. It's okay. Thank you. Nakangiting sabi ko. Medyo tanghali na ako nagising kasi napasarap ang tulog ko. Ayos lang, sagot nito. Naghihilig ka pa nga eh. Nahiya naman ako dahil sa sinabi nito. Eto pala pandesal, timplang kitang Milo. Iniabot sa akin ito ang pandesal na nakalagay sa lagayan. Kinuha ko naman yon bago naupo. Si Zeus naman ay pumasok sa loob ng kusina para ipagtimpla ako ng Milo. Nang makalabas si Zeus, ay inilapag niya ang isang tasang Milo sa harap ko. Tinuruan ako nito na pwede raw isawsawang tinapay sa Milo na agad kong ginawa. Masarap pala. Pagkatapos kong kumain ay isinama na ako ni Zeus sa talyer. Dala ko na ang gamit ko para uuwi na ako kagad. Hindi na ako nagtakong at pinahiram ako ni Zeus ng tsinelas. Gawa na, sabi ng isang lalaki. Ang ganda na syota mo Zeus ah. Manahimik ka, sabi rito ni Zeus. Magkano? With discount dapat ah. 3,000. Sagot ng lalaki. Walang dagdag yun, lugi pa nga kami. Kumuha naman ako ng 5,000 at agad nagbayad. Thank you. Ang laki ng binayad mo, sabi sa akin ni Zeus. Masasanay ang mga yan. That's okay. Nakangiting sabi ko. I'll give you na rin para sa kinain ko. Umiling ito. Sinabi ko na diba? Libre ang pagtulong ko kaya hindi mo kailangang bayaran. Napatango naman ako. Thank you talaga, Zeus. Hindi ko napigilang yakapin siya. Humiwalay ako sa kanya nang magbulyawan ng mga kaibigan niya. Sorry. Nahihiyang sabi ko. Mauna na ako. Ngumiti ito. Thank you rin. Sumakay ako sa kotse ko. Bago ako umalis, ay ngumiti muna ulit ako kay Zeus. I can't believe na ganun ako kabilis maging komportable sa kanya. I forgot yung balot ni Daddy, sabi ko. Next time na nga lang, malayo na ako eh. Babalikan ko nilang siguro kapag ayos na ang time ko. Pati yung damit ko ay babalikan ko. Isusoli ko rin tong damit na pinahiram niya sa akin. Kung hindi talaga dumating si Zeus ay baka kung ano nang nangyari sa akin. I'm so thankful dahil na-meet ko siya. Mahina akong nasampalang sarili ko dahil kakaibang ngiti na ang kumukubli rito. Huwag kang malandi, Akira. Sit ako sa sarili ko. Napahinga na lamang ako ng malalim bago mapailing. Mukhang nababaliw na ako. Nagayuma yata ako ng sukang sausawan ng tinda niyang balot. Akira's point of view. It's been days since lumipas ang araw nang makilala ko si Zeus. Pero hindi pa rin siya mawala sa isip ko. Lalo na ngayong madalas kaming mag-chat at magkabiruan.
Anak, why are you smiling like that? Mabilis kong naitago ang cellphone ko nang pumasok si Mommy ng office ko. Kinikilig ka ba? Nakakita lang po ako ng joke sa social media. Pagsisinungaling ko. Bakit po? May mga bagong applicants na nag-a-apply. Gusto ko lang itanong kung na-check mo na. Sagot nito. Ang daddy mo pala, daig pa ang buntis. Dahil apura hanap ng balot. Masarap daw kasing pulutan yon. Balot, Mami? Ako na lang ang bibili ng balot para kay daddy. Mabilis kong sabi. May alam akong bilihan eh. Walang nagtitindang balot ng ganitong oras. Sabi nito. Di ba ayaw mo rin sa itsura ng balot? Mommy, may alam po akong nagtitinda. Sabi ko at ngumiti. Bibilhan ko na si daddy. Ikaw na pong bahala sa mga applicants ha. Humalik ako sa pisngi niya bago tuluyang umalis. Narinig ko pang pagtawag nito pero hindi ko na siya pinansin. Agad akong bumaba ng building at dumiretso sa parking. Bakit ba excited ako? Napahinto ako sa paglalakad. Gosh, parang crush ko si Zeus kung umasta ako ah. And who is Zeus? Napatigil ako nang sumulpot ang parang asong naghahabol sa akin. Ang cheater kong ex na si Marco. Your new man? So? Pagtataray ko sa kanya. Bakit ka na naman ba nandito? Liligawan ka. Sagot nito at ngumiti. Tara, date tayo. Hindi ko siya pinansin at agad dumiretso sa sasakyan ko. Narinig ko pang pagtawag nito sa akin pero hindi ko na siya binigyan pa ng pansin. Sumakay ako sa kotse ko at agad nag-drive patungo sa lugar nila Zeus. Halos 1 oras ang biniyahe ko bago ako nakarating sa tapat ng bahay niya. Kinuha ko ang bag at nagpabango ko. Ayoko lang na mabaho ako. Ayoko ring haggard akong tignan kaya inayos ko ang makeup ko. Nang maayos na ako ay bumaba na ako. Nakita ko si Zeus na palabas ng bahay. Namula ang pisngi ko nang makitang boxers lang ang suot nito. He's hot. Akira? Gulat na sabi nito. Hala sandali. Nataranta ito't pumasok sa loob ng kanyang bahay. Hindi ko maiwasang matawa nang marinig ko ang kalabog. Maya-maya lang ay lumabas na si Zeus. Nakasando ito at shorts. Bibili ako ng sabong panligo. Sabi nito. Hindi ka nag-chat sa akin. Sorry, sabi ko. Lalabas ka na ang ganun lang ang suot? Tumango ito. Ganun ako palagi tuwing bibili. Nagsiselos ka sa mga babaeng makakakita? Sige, simula ngayon hindi na ako lalabas ng ganun. Hindi ah. Mabilis kong sabi. Masyado kang feeling. Natawa ito. Bakit ka nga pala nandito? Hindi naman sa ayaw ko ah. Kung gusto mo nga dito ka na tumira. Tinanong ko lang kasi hindi ka nagsabi. Dapat naghanda ako. Bibili ako ng balot. Sagot ko. Gusto ko si ni Daddy. Ang sakit naman. Balot lang ang pinunta mo? Pagdadrama nito. Sana pala balot na lang ako. Natawa lang ako sa inasta nito. Ang akala ko noon ay seryosong tao si Zeus. Pero nang tumagal ay narealize kong maloko pala siya at makulit. Palagi niya akong pinapatawa at binibiro. Kahit corny ibang jokes niya, natatawa pa rin ako. Pinuntahan din kita para marinig ng personal yung iba mong jokes na corny. Pabirong sabi ko. Ay, nakalimutan ko pala yung t-shirt mo. Sus, kinalimutan mo lang yun para makabalik ka ulit dito at makita ako. Sabi niya, yung ano mo pala hindi ko pa rin nalalabhan kaya balikan mo na lang. Crush mo na naman ako. Natawa ako. Sige na, bumili ka na muna ng sabon mo't maligo. Oo nga pala, baka kasi maamoy mong kaasiman ko at i-expose mo pa ako sa social media. Kumindat ito sa akin bago lumabas. Saglit akong naghintay sa kanya bago ito bumalik. May dala itong chichirya at tinapay. Kain ka muna dyan. Sabi nito't inilapag sa harapan ko ang pagkain. Kuha ka na lang ng tubig sa ref ha. Ligo lang ako. Pumasok ito sa banyo. Nagsimula na akong kumain. Para akong tambay sa isang kanto. Ang sarap pala ng ganitong buhay. Nakaramdam ako ng uhaw kaya kumuha ako ng tubig sa ref ni Zeus. Wala siyang stock. Puro tubig lang at mangilan-ngilang itlog. Bumalik ako sa kinauupuan ko at uminom. Munti ko nang maibugan tubig nang biglang kumanta si Zeus.
Hindi naman sa panlalait pero ang pangit ng boses niya. Para siyang naipit na daga. Huwag ka na nga kumanta. Hindi mapigilang sabi ko. Kapag umulan hindi ako makakauwi. Yun nga ang plano ko eh. Sagot nito. Sleepover ka na lang ulit dito dahil namimiss ko ng hilik mo. Natawa lang ako at hindi na sumagot. Ilang saglit pa'y natapos itong maligo. Lumabas ito na preskong-preskong itsura at mas gwapo na. Ang sarap ko ba? Napangiwi ako nang mag-lip bite ito. Ihahanda ko lang yung balot mo. Maya-maya na, tatambay muna ako rito. Sabi ko, wala naman akong ganong ginagawa sa opisina eh. Naks, opisina siya tapos ako sa gilid-gilid lang. Naupo ito sa kaharap kong upuan at nakikuha sa chichirya. Ang hirap mong ligawan kung sakasakali. Langit ka at lupa ako. Bakit? Kung mahal mo talaga at seryoso ka, hindi ka magdadalawang isip. Sabi ko sa kanya. At saka hindi naman lahat ng mayaman ay mahirap ligawan. Alam ko naman yun. Sabi nito. Nililigawan ko muna ang parents mo bago ikaw. Umiwas ako ng tingin. Puro kakalokohan kapag ako naniwala. Eh di mas maganda. Inirapan ko lang siya para maitago ang isang pakiramdam na hindi pamilyar sa akin. Hindi ko alam kung seryoso ba siya o nagbibiro pa rin. Kahit biro lang kung sakali ang sinabi niya, ay hindi ko maiwasang kiligin. Kalandi ko talaga, kaya nasasaktan eh. Nag-apply pala ako ng work sa isang company. Sana makuha kahit janitor lang. Sabi nito, kailangan ko kasing doble kayod kasi magtatayo ako ng business. Anong business? Pag-uusisa ako. Clothing. Sagot nito. Gusto ko rin magtayo ng shoe shop kasi pangarap ko talaga yun. Napatango naman ako. Sigurado magiging patok yun kasi ang gwapo mo, tsaka marami kang kaibigan. Maraming sikat na mga ganun kaya siguradong mahihirapan din ako. Sabi nito, first customer kita ah. Marami ka naman sigurong kakilala. I-refer mo ako kagad. Tumango ako at ngumiti. Oo naman, tutulungan kita. Kaya gusto kita eh. Pinisil nitong magkabilang pisngi ko. Cute-cute, tapos ang ganda pa. Namula ang pisngi ko. Mukhang napansin niyo yun dahil ngumisi siya bago bitawan ng pisngi ko. Saglit pa akong tumambay doon bago na pagdesisyon ng magpaalam. Agad namang inihanda ni Zeus yung balot na binibili ko. May sobrang 3 yan para kay future daddy. Sabi nito, 3 para I love you. Sira ka. Natatawang napailing ako. Alis na ako. Ipagdadasal kong makapasa ka sa work mo. Thank you. Nakangiting kumaway ako sa kanya bago tuluyang umalis. Ayoko pa sanang magpaalam kaso may kailangan din akong gawin. Zeus point of view. Hindi ko matanggal ang ngiti ko habang nakatingin sa kotse ni Akira na palayo. Crush ko siya. Share ko lang ah. Gusto kong ligawan kaso ang yaman. Kaya medyo tagilid ako. Kaya nga napag-isipan kong mag-apply sa isang kumpanya. Kahit janitor ayos lang. Malaki pa rin ang sahod doon. Mabait si Akira. Kaya alam kong mabait ang magulang niya. Kaso, gusto ko pa rin may mapatunayan ako. Naramdaman ko kasing hindi basta-basta ang magulang niya. Ang laki ng ngiti mo ah. Napalingon ako sa nagsalita. Shota mo yun? Wala ka namang taste? Yun talagang pinalit mo sa akin? Anong pinalit sa'yo? Asyumera ka. Di naman naging tayo. Inirapan ko si Lala. Ikaw ang asyumero. Feeling mo ba bagay kayo? Mayaman yun kaya siguradong mayaman ang bagay sa kanya. Huwag ka nang umasa. Sabi nito, sa akin ka na lang. Ikaw pang bubuhayin ko. Walang may paki sa'yo. Pumasok na ako sa bahay. Paepal talagang babaeng yun. Porket anak ni Kapitan, feeling mayaman na. Nawala ang inis ko nang makitang damit ni Akira na nakasampay. Nalabhan ko na talaga. Ayaw ko lang ibalik kasi gusto ko pa siyang makabalik dito. Isa pa, feeling ko kasi nasa tabi ko siya kapag nakikita kong damit niya. Napailing na lang ako bago gumawa ng suka na para sa ititinda kong balot. Hindi ko pa rin bibitawan ang pagtitinda ko ng balot kahit pa matanggap ako sa trabaho ko kung sakasakali. Dahil kaya sa balot kaya napaayos ko ang buhay ko at nakakakain ako. At saka ito rin ang unang business nila mama noon
kaya itutuloy ko ito hanggang sa huling hininga ko. Nang matapos ako'y lumabas muna ako ng bahay at nagtungo sa talyer na pagmamay-ari ng kaibigan ko. Zeus! Nakita ko si Buboy, isa sa mekaniko at kaibigan ko rin. Nakita ko yung chikot ni Akira. Nililigawan ka ba niya? Sira! Natatawang sabi ko. Ako ang manliligaw doon. Nagkantsawan sila at nagsimula na akong asarin. Paano kung may boyfriend? Tanong ni Bernard. Walang boyfriend si Akira. Sagot ko. Nararamdaman ko. Crush niya rin ako eh. Kapag naramdaman ko, totoo yun. Ang tanong, magiging pasado ka kaya sa mga in-laws mo? Sabi ni Buboy. Mahirap kalaban ng ibang mayayaman. Akong bahala. Kumindat ako sa kanila. Ipapakita ko sa inyong matatanggap nila ako. Nililigawan ko sila nitong kagwapuhang taglay ko. Natawa na lang mga itong napailing. Dahil nandun na rin ako, syempre, nakimerienda na rin ako. Mahal na mahal ako nitong mga tropa ko kaya palaging libreng merienda ko. Tumutunog ang cellphone mo. Inuso ni Bernard ang bulsa ko. Baka si Akira yan. Baka nga. Lumayo ako sa kanila saglit bago sagutin ang tawag. Hindi si Akira ang tumatawag, kung hindi yung company kung saan ako nag-apply. Zeus Puerto? Oho. Sagot ko. Bakit ho? Ito yung company kung saan ka nag-apply. Pwede ka na magsimula next week dahil tanggap ka bilang janitor. Sabi ng nasa kabilang linya. 8:00 ang pasok mo. Thank you po. Ngiting-ngiting sabi ko. May dadalhin pa ho ba ako bukod sa sarili ko? Wala na. Libre naman ang pagkain dito. Sagot nito. Thank you. Namatay ang tawag. Itinago ko ang cellphone bago lumapit sa mga kaibigan ko. Ang laki ng ngiti ah. Sabi ni Buboy. Ano? Sinagot ka na ba ni Akira? Hindi. Yung company pinag-applyan ko yung tumawag. Sabi ko. Natanggap ako bilang janitor. At sa susunod na linggong simula ako. May itatayo ko na yung business ko. Unang customer ko kayo ah. May discount kayo. Don't worry. Oo. First customer mo kami kagad. Napangiti na lamang ako. Solid talaga tong mga tropa ko. Simula nang mamatay ang magulang ko, sila nang naging karamay ko sa lahat. Hindi nila ako iniwan at pinabayaan. Nakipagdaldalan pa ako sa kanila bago ako tuluyang umuwi. Anong oras na rin kaya magpapahinga muna ako. Kailangan ko ng mahabang pahinga dahil ilang oras akong maglalakad. Ayoko kasing magbike. Nahihirapan akong dalhin ng paninda ko At saka palagi kong iniisip na makakapulot ako ng pera. Kaya mas gusto kong naglalakad. Namahinga na lang ako sa bahay hanggang sa lumipas ang 6:00. Kumain muna ako bago nagsimulang magtinda. Balot! Sigaw ko habang naglalakad. Balot kayo riyan. Pampatibay ng tuhod para easy to die. Pagbilan nga. Suking-suki ko talaga ng balot itong mga kapitbahay ko. Malayo-layo yung inikot ko para lang magtinda ng balot. Kaya naman palagi ako nakakaubos. Napahinto ako sa paglalakad nang tumunog ang cellphone ko. Parang tumalo ng puso ko nang makitang tumatawag si Akira. Mismo ko? Bungad ko sa kanya. Crush mo naman ako sobra. Sira. Natatawang sabi nito. Gusto ko lang sabihin na nagustuhan nila daddy yung balot mo. Kaya sa'yo na ako palaging bibili. Napuri naman agad ako ni father-in-law. Pabirong sabi ko. Nagtitinda ka? Mamaya na lang ako tatawag. Sabi nito. Mag-iingat ka ha. Bye-bye. Bye-bye, Akira. Nang maibaba ko ang tawag ay para akong babaeng kinikilig. Dahil bahagya pa akong tumatalon. Si Akira naman kasi. Inayos ko na agad ang sarili ko. Pero may ngiti pa rin ako sa aking labi. Baka sa sobrang kilig ko, magpaulan ako ng balot sa daan. Akira's point of view. Ilang araw ko nang hindi nakikita si Zeus dahil naging busy ako sa company. Puro sa cellphone kami nag-uusap. Okay lang naman kasi para rin kaming magkasama dahil sa mga kalokohan niya. Nakangiti ka na namang mag-isa. Itinago ko ang cellphone ko na magsalita si mommy. Anak, pansin namin ng daddy mong iba na ang ngiti mo. Sino bang dahilan yan? Akira, huwag kang magsisinungaling. Sabi naman ni daddy. Ayaw na naming maulit ang nangyari sa'yo noon. Daddy, may nagugustuhan po ako. Napakagat ako sa ibabang labi ko.
Nung nasiraan po ako ng kotse, muntik nang may nangyari sa akin. Pero may lalaking nagligtas sa akin. Naging magkaibigan po kami at siya rin po yung binibilhan ko ng balot. Mami, Daddy, gusto ko po siya. Nagkatingi na naman silang dalawa. Hindi naman mahalaga sa mga magulang kong reputasyon ng taong magugustuhan ko. Ang gusto lang nila ay masiguradong magiging maayos ang buhay ko. Sino siya? Tanong ni Mami. Si Zeus po. Sagot ko. Hindi siya mayaman pero kaya niya akong buhayin. Corny po ang mga jokes niya pero nakakatawa pa rin. Palagi niya po akong nililibre at palagi niya pong pinagagaan ang pakiramdam ko. Anak, tinatanong ko lang naman kung sino siya. Natawa si Mami. Gusto ka rin ba niya? Iharap mo siya sa amin para makilatis namin. Pero hindi lang basta mabait ang gusto namin ha. Ayos lamang na hindi mayaman. Pero gusto namin ay may mararating pa rin sa buhay. At kaya kang buhayin. I-invite ko ho siya rito. Nakangiting sabi ko. Promise po Mami, sobrang bait niya. Tumangulang si Mami at Daddy. Pagkatapos naming mag-breakfast, ay dumiretso na kami sa company. Si Daddy ang driver. Tuwing kasabay nila ako ay hindi sila nagpapadrive pa. Kumbaga, bonding na rin namin to. Maaga tayo dahil sasalubungin natin yung mga bagong empleyado. Sabi ni Mami. Isang janitor, 2 guard, 5 staff at 1 assistant ang natanggap. Napatango lang ako habang nakatutok sa cellphone ko. Chinachat ko si Zeus pero walang reply. Kahit sa text ko'y walang reply. Napanguso na lang ako. Nang makarating sa company, dumiretso agad kami sa office ni Daddy. Dahil nandun na raw yung mga nag-apply. Ang nandun lang ay yung 2 guard, 5 staff at yung assistant. Wala pa yung janitor. Do your job well, sabi ni Daddy sa mga ito. Kapag may problema, magsabi lang kayo. Libre ang pagkain dito kaya hindi nyo kailangang magbaon. Opo. Lumabas sa mga ito at sakto namang pumasok ang lalaking hindi ko inaasahan. Nakadamit itong pang janitor. You're late, sabi ni Mami rito. May I know your reason? Huminga ito ng malalim. Tinakbo ko ho kasi ito. Nasira yung jeep na sinasakyan ko po eh. At hindi ko rin humahanap yung janitor's office para sa uniform ko. Pawis na pawis ka nga. Sa wakas ay lumingon na rin to sa akin. Nanlaki ang mga mata nito. Akira? Natawa ako bago siya lapitan. Ikaw pala yun? Kaya pala hindi mo sinasagot ang mga chat ko. Bawal daw ang cellphone kapag oras ng trabaho, kaya inilagay ko sa locker ko. Sabi nito, destiny talaga tayo. Napalayo lang kami sa isa't isa nang tumikhim ang mga magulang ko. Ah, Ma'am, Dad, siya po si Zeus. Pakilala ko sa lalaki. Siya po yung sinasabi ko sa inyo. Napatango naman sila. Kung may balak kang manligaw sa anak ko, gusto kong patunayan mo ang sarili mo. Sabi ni Daddy. Baliwala sa amin ang antas ng estado mo sa buhay. Pero gusto ko pa rin yung may mapapatunayan ka. At gusto kong makitang mabubuhay mo talaga ang anak ko. Ay, opo naman. Sabi ni Zeus. Don't worry, Sir. Ipapakita ko po sa inyo kung papaano magmahal ang isang Zeus. Hindi ko maiwasang matawa dahil sa sinabi nito. Ang ligalig talaga. Maglilinis na po ako ha. Salamat po sa pagtanggap nyo sa akin sa pamilya nyo, sa trabaho. Nakangiting sumaludo ito bago lumabas ng office nila Daddy. Ang ligalig! Sabi ni Mommy. Ang cute niya. Babalik na rin po ako sa office ko. Sabi ko at ngumiti sa kanila. Mamaya na lang po ulit. Sa office ha, wag kung saan-saan. Bili ni Daddy. Natawa lang ako bago lumabas ng office niya. Sumakay ako ng elevator at bumaba ng isang palapag dahil nandun yung office ko. Dumiretso agad ako sa office ko at nagsimulang magtrabaho. Pero para ba akong baliw dahil ngingiti-ngiti ako. Feeling ko, mapupuknat ang labi ko ngayon. Nang sumapit ang tanghalian, ay naisip kong hanapin si Zeus. Dumiretso ako sa janitor's office pero wala siya ron at sinabing nasa kantin. Agad naman akong naglakad patungong kantin pero natigilan ako nang masalubong ko sila Mommy. Pupuntahan mo siya? Tanong ni Mommy.
Nakita namin siya sa kantin. Inalok pa kaming kumain. May dinala raw siya para sa'yo. Pwede ko po ba siyang sabayan? Nahihiyang tanong ko. Go! Sabi ni Daddy. May CCTV naman. Sa sobrang saya ko'y hinalikan ko sila pareho sa pisngi bago ako bumaba. Dumiretso ako sa kantin at nakita ko siya. Nakaupo lang at hindi ginagalaw ang kanyang pagkain. Mukhang hinihintay niya ako. Ba't hindi ka pa kumakain? Tanong ko nang makalapit sa kanya. Hinihintay mo ba ako? Oo, sagot nito. Ang tagal mo, gutom na yung tao eh. Natawa lang ako bago maupo sa kaharap niyang upuan. May iniabot sa akin tong Tupperware na agad kong binuksan. Pritong itlog ang laman tapos may sukang may bawang sa gilid. Nagustuhan mo ka mo yan kaya dinalhan kita. Sabi nito. Kain na tayo. Ayokong nagugutom ka. Nagsimula kaming kumain. In-order na rin niya ako kasi daw pala-desisyon siya. Magkaiba ang pagkain namin kaya kuhanan kami sa pagkain ng bawat isa. Ang pinagdadamot ko lang ay yung binigay niya sa akin. Ang damot nito, itlog ko yan ah. Sabi nito. Ako ang nagluto niyan. Napasimangot ako. Konti lang ah. Ngumisi ito bago kumuha ng marami. Inirapan ko siya pero kinurot lang nito ang pisngi ko. Hindi ko alintana yung ibang empleyadong nakatingin sa amin. Hindi naman ipinagbabawal nila Daddy ang mag-usap kami. Pagkatapos namin kumain ay nagpahinga kaming dalawa. Nabusog kami. Ang dami ko talagang nakakain kapag siya yung kasabay ko. Mic test, mic test. Natigilan kami ng tumunog ang speaker sa kantin. Boses pa lang, alam kong si Daddy na. Paging Akira Takanoshi, proceed to your office now. Napasimangot ako dahil lalong napatingin sa akin ng lahat. Si Daddy talaga eh. Tawag ka na ni father-in-law. Sabi nito sa akin. Puntahan mo na at baka maging hadlang pa sa ating dalawa. O sige, magtrabaho kang mabuti ah. Nakangiting kinurot nito ang pisngi ko. Bahagya namang umusli ang uso ko bago tuluyang umalis. Para akong high school na kinikilig habang naglalakad. Hindi ko ma-imagine na magiging ganito ako dahil lang sa isang lalaki. Nang makapasok ako sa office ko ay nandun sila Daddy. Napasimangot ako nang maalala kong ginawa nito sa akin. Daddy, in-expose ako. Parang batang maktul ko. Nakakahiya yun. Siguradong narinig yun sa ibang department. Natawa ito bago ko lapitan. Grabe naman kasi ang ngiti mo, iha. Sabi ni Daddy. Yung ngiti mo, abay parang mami mo noong crush niya ako. Ang kapal na mukha mong hapon ka. Sabi ni Mami kay Daddy. Huwag kang makinig sa Daddy mo. Siyang may gusto sa akin. Natawa na lamang ako dahil sa inasta nila. Para pa rin talaga silang mga bata kung mag-asaran. Halata rin naman na si Mami ang unang nagkagusto kay Daddy. Bale, she fell first but he fell harder. Ang resulta ng pagmamahalan nila ay ang magandang ako. Maaga ang paggawa sa akin. Nasa 17 pa lang si Mami noon at 20 na si Daddy. Ang kwento ni Mami ay masyado silang naging malandi ni Daddy. Kaya yun, pinalaya siya ng mga magulang niya. Kaya kay Daddy siya napunta. Ayaw ng mga magulang ni Daddy sa kanya pero pinaglaban siya nito. Sa huli, nanindigan silang dalawa sa pagmamahalan nila. At naging ganito sila ka-successful. Idol na idol ko talaga si Daddy. Dahil iba siyang magmahal pagdating sa pamilya. Lalo na kay Mommy. Mukhang nakahanap na rin naman ako ng isang kagaya niya. Nang umalis sila Daddy sa office ko, ay nagsimula na ulit akong magtrabaho. May magaganap na event ang company namin at akong in charge doon. Come in? Sabi ko nang may kumatok. Jella. Hey! Napaangat ako ng tingin nang ma-realize na hindi ang sekretarya ko ang pumasok. Kung hindi si Marco. Ano na naman kayang kailangan nito? I'm here to visit you. No need Marco. Tugon ko. Hindi naman ako pasyente para dalawin mo. Pwede ka na umalis. Ang cold mo. Natawa ito. Parang hindi mo ako hinabol-habol dati ah. Kadiri yung mga naiisip mo? Kinikilabutang sabi ko. Marco, hindi na kita type. Okay? You may go. At sinong type mo?
Lumapit to sa akin at iniharap sa akin ang kanyang cellphone. Letrato namin ni Zeus ang nando doon at nakapost na sa social media. Itong bagong janitor? Sa tingin mo ba, kaya kang buhayin yan? O yan na bang pakialam mo? Inis kong tanong sa kanya. Mabubuhay ako niyan. Ikaw nga nagkagusto sa matandang mayaman eh. Di naman ako nagreklamo. Doon ka na nga. Ang yabang-yabang mo. Pabigat ka lang naman sa magulang mo. Nag-igting ang panga nito at hinampas ng malakas ang table ko na ikinagulat ko. Ano? Magyayabang ka na sa akin? Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin sa'yo. Hindi mo rin alam ang kaya kong gawin sa'yo. Sabay kaming napalingon sa pintuan. Nando doon si Zeus na may hawak na mop. Ang lakas mo manakot. Ang liit-liit mo naman. Lumapit sa amin si Zeus. Ang higpit ng hawak nito sa mop kaya alam kong gusto niyang hampasin si Marco nito. Nilapitan ko naman si Zeus at pinakalma. Ang yabang mo ah, sabi rito ni Zeus. Tinatakot mo si Akira? Ano bang gusto mong mangyari? Ang yabang mo rin, mahirap ka lang naman. At least gwapo't matangkad. Natahimik si Marco dahil sa sinabi ni Zeus. Ano, papalag ka pa ba? Ako pwede akong yumaman. Yung pagiging pandak at pangit mo, magagawan pa ba yan ng solusyon? Napatakip ako ng bibig para doon ilabas ang tawa. Ang lakas talagang mang-asar ng lalaking to. Kalma na, kalma na. Natatawang sabi ko. Baka umiyak yan, militar ang tatay niyan. Kahit presidente pa. Sagot nito. Alis na, tanggapin mo na lang na hindi ka na niya type. Padabog namang umalis si Marco. Doon ko na ilabas ang malakas kong tawa. Pakiramdam ko kanina, mauutot na ako dahil sa kakapigil ko ng tawa. Tawang-tawa ka na naman, sabi nito. Sinaktan ka ba ng unggoy na yon? Hindi, muntik pa lang. Sagot ko. Bakit nandito ka sa floor ko? Stalker ba kita? Loh, maglilinis ako rito. Asyumerang to. Sagot nito. Bakit ba kasi kita kailangang istok? Alam mo namang sa akin ka lang mauuwi. Humahangin ka na naman. Nilapitan ko siya at pinunasan ng kanyang pawis. Pawis na pawis ka naman. Hindi ka ba nagbaon ng bimpo? Sinadya ko talagang hindi magdala para punasan mo ang pawis ko. Sabi nito. Success naman ang plano ko. Kalandian mo talaga. Natatawang sabi ko. Sige na, mag-work ka na. Magpa-impress ka pa kila mami at daddy. Sige po. Kumurot muli ito sa pisngi ko bago tuluyang lumabas. Bumalik naman ako sa trabaho ko na masaya na naman ang puso ko. Wala na akong pakialam sa ibang tao. Basta si Zeus ang mahalaga sa akin ngayon. Kung may humadlang man, edi wow. Wala pa mang ilang minuto ay bumukas ulit ang pinto. Iniluwal na naman ito si Zeus. Tapos ko nang linisin yung floor na to. Patambay ako. Sabi nito. Wala na rin naman akong gagawin. Tapos naman na ako sa mga trabaho ko. Ang bilis mo naman. Paano? Inspired. Ngumisi ito. Ikaw ba naman ang kasabay kumain, hindi ko pa sisipagan? Natigilan kaming dalawa nang bumukas ang pinto. At iniluwal nun sila mami at daddy. Ito na ba ang janitor's room? Sabi ni daddy kay Zeus. Mukhang naliligaw ka yata. Yung puso ko po kasi konektado kay Akira. Ayun, hinila ako papunta rito. Sagot ni Zeus. Babalik na po ako sa trabaho ko. Bye-bye. Nag-flying kiss sa akin si Zeus bago tuluyang umalis. Tinignan naman ako nang mapanuri nila mami. Sumipo lang ako bago maupo. Akira's point of view. Ngayon na ang event namin kaya naman naging busy ako ng mga nakaraang araw. Naiintindihan naman ni Zeus at palagi niya akong pinapangiti kahit minsan lang kami magkausap. Ayoko talaga ng ganitong mga company event. Kailangan porma lang suot. Mas lalo tuloy madadagdagan na ganda ko. Kung pwede lang na pambahay masaya na sana ako. Nakasimangot ka na naman. Sabi ni Mami. Ang ganda-ganda mo kaya smile. Mami dapat pambahay na lang eh. Sabi ko, ang sakit sa paanong heels. Imbitado si Zeus. Nawala yatang simangot ko dahil sa sinabi niya. Kinausap namin siyang maging date mo para naman hindi ka sobrang sumimangot dyan. Yun naman pala eh. Gusto ko tuloy araw-araw may event na. Sus, si Zeus lang palang katapat. Sabi ni Mommy. Kalantad ng anak ko. Anak,
Maraming mapanghusgang mata doon kaya sana handa kayo ni Zeus, sabi ni Daddy. Kumalat sa social media ang litrato nyo kaya siguradong laman din kayo ng balita sa event. Tumango ako. Haharapin ko po sila, Dad. Nang huminto ang sasakyan sa pier ay bumaba na kami. Cruise ship event ang magaganap sa amin kaya nakasakay kami sa ship na pagmamay-ari ni Daddy. 3 araw itong umaandar at kung saan-saan umiikot. Parang tumalbog ang puso ko nang makita si Zeus sa ibaba ng cruise ship. Ang gwapo-gwapo nito sa suot niyang suit. Parang anak siya ng isang mayamang businessman. Hi! Nakangiting bati ko nang makalapit kami sa kanya. Ang gwapo mo ah. Ang ganda-ganda mo, sabi nito. Ang sarap mong i-display sa bahay ko. Ng bola pa. Natatawang sabi ko. Buti pumunta ka kung hindi maiinip lang ako. Buti nga talaga't pumayag siya maging escort mo, sabi ni Mommy. Naku Zeus, unang araw pa lang uuwi na talaga yan. Mangungulila po ako sa kanya kapag hindi ako sumama. Nilapitan ako nito. Inilagay niya ang kamay ko sa braso niya. Masyado ko hong mamimiss itong anak niyo. Tara na at baka tuluyan mo nang makuhang loob namin, sabi ni Daddy. Umakyat kami paakyat sa cruise. Nauuna sila Mommy at Daddy. Si Zeus naman ay todo alalay sa akin dahil mahaba ang suot kong dress. Baka madapa ka, sabi nito't hinawakan na rin ang gown ko. Ano, kaya pa? Bubuhatin na talaga kita. Malapit na tayo. Nang makarating kami sa taas ay halos na sa amin agad ang atensyon. May mga paparazzi rin na kinukuhanan kami ng litrato. Bahagya akong natawa ng pasimpleng nag-post sa Zeus. Feel na feel mo ah. Natatawang sabi ko sa kanya. Doon tayo kila Mommy. Naglakad kami papalapit kila Mommy. Kaso dapat pala'y nanatili na lang kami doon kasi kausap nila Mommy ang pamilya ni Marco. Pati si Marco ay nando doon. Sayang naman si Marco at Akira, sabi ng ina ni Marco. Sobrang perfect pa naman nila. Hindi sayang yun, sabi ni Daddy. Nakatagpo ang anak ko ng matinong lalaki ngayon na hindi na siya lolokohin. Napangiti na lang ako bago lingunin si Zeus. Mayabang itong nakangiti kay Marco. Tumingin naman ako kay Marco at baka sa mukha nito ang pagkaasar. Nagsimula ang event at nagkaroon ng konting speech sila Mommy at Daddy sa harapan. Pagkatapos mag-speech ay nagsimula na kaming kumain. Gutom na ako at alam kong pati rin si Zeus. Akira, ayoko nitong steak. Bulong sa akin ni Zeus. Nakakasuka. Feeling ko aswang ako. Kuhanin mo yung chicken sa plato ko. Kukuhanin ko yung steak mo. Sabi ko, mag-chicken and rice ka na lang. Nagpalitan kami ng pagkain. Nakatingin sa amin sila Mommy, kaya nginitian ko lang sila. Tapos nang kumain yung mga kasamahan namin ni Zeus, pero kami kumakain pa rin. Wala kaming pakialam sa paligid. Ang sarap naman nun, sabi ni Zeus. 3 araw pa lang, lulusog na agad ako rito. Kung hindi lang bilang yung bisita, sasabihan kitang isama yung mga kaibigan mo eh. Sabi ko, masaya pa naman silang kasama. Sapat na ako sa'yo, sabi ni Zeus. Sa susunod na lang kapag tagapagmana na rin ako. Natawa lang ako dahil sa sinabi nito. Pagkatapos namin kumain ay nagpahinga kami ron. Mamaya na raw kami kumilos at baka sumakit ang tagiliran namin. Totoo hubang karelasyon ng anak nyo yung janitor? Napalingon kami sa harapan dahil sa tinanong ng isang reporter. Ano hong masasabi nyo ron? Wala kaming masasabi, sagot ni Mommy. Desisyon ng anak namin yon kaya wala na kaming pakialam doon. Pwede niyang mahalin kung sino man ang gusto niya. Sigurado namang peperahan niya lang si Akira, sabat ni Marco. Nagparamdam na naman ng siraulong to. Balut vendor lang yan sa gabi at janitor sa umaga. Halata namang lumalapit siya kay Akira para perahan siya. Ang kapal mo, sabi ni Zeus kaya napalingon sila rito. Ako? Peperahan si Akira? Never. Mahirap ako pero ni minsan hindi pumasok sa isip ko na perahan ng taong mamahalin ko. Marunong akong dumiskarte kahit na hindi ako mayaman. Yan ang hirap sa mga tao eh. Kapag na-inlove yung mahirap sa mayaman, iisipin agad nilang peperahan lang to ng mahirap. Ang liliit ng mga utak ng mga taong ganun mag-isip.
Maliit pa sa sisiw ko sa balot. Hindi niyo kilala si Zeus, kaya wag niyo siyang husgahan. Sabi ko at ngumiti. Mabait si Zeus at marespeto. Hindi niya ako pineperahan. Ako ang nagmamahal kaya sana irespeto niyo yon. Isa pa, alam kong hindi niya ako lolokohin at ipagpapalit sa sugar mommy. Halata na bang napahiya si Marco dahil sa sinabi ko. Laking pasasalamat ko dahil natahimik na itong mga etsyuserang tao na ito. Are you okay? Alalang tanong ko kay Zeus. Huwag mo silang pakikinggan ha. Pakialam ko ba sa mga pangit na yun? Sagot nito. Tara, tambay tayo dun sa railings. Tumayo kami tumambay sa railings. Tumingin kami sa maalon na dagat. Nakikita namin ang dagat dahil sa sinag ng buwan. Ang ganda rito. Nakangiting sabi nito. Ngayon lang ako nakasakay sa ganito. Buti nga't hindi ako nahilo eh. Maganda yon, para naman makapag-enjoy ka. Niyakap ako nito mula sa likuran. Napahawak naman ako sa braso niya. At di naman lamang ang kanyang yakap. Napahiwalay lang ako sa kanya nang tawagin ako nila mommy. Nagpaalam ako kay Zeus na tumango lamang. Zeus point of view. Feeling ko, ang yaman ko na. Pinapangako kong maisasakay ko rito si Akira na ako ang gagastos. Unti-unti kong itatayo ang aking business. Papatunayan ko rin sa mga impokritong ito na may mararating ako. Papatunayan kong hindi ko pineperahan si Akira. Hindi ko hahayaan si Akira na gumastos sa bahay kapag nagkatuluyan na kami. Ang kapal naman talaga ng mukha mong sumama pa rito, no? Ito na naman tong pandak na Marco. Ikaw ang makapalang mukha. Hinahabol-habol mo si Akira pagkatapos mong lokohin? Sabi ko, crush mo yata ako, palagi kang nakasunod sa akin eh. Ang yabang mo ah. Kinwelyuhan ako nito pero ninisihan ko lang siya. Tignan lang natin ang yabang mo. Masyadong mabilis sa mga pangyayari. Itinulak ako nito. Hindi na ako nakahawak sa railings at dire-diretsyong bumagsak sa dagat. Ang lamig. Lumangoy ako pa itaas dahil nasa ilalim ako. Napaubo-ubo ko habang naghahabol ng hininga. Takte ang lamig. Sana may makapansin dahil mamamatay ako rito. Ang lakas ng alon kaya naman nakakainom na ako ng tubig. Zeus! Zeus! Napatingin ako sa itaas ng yacht nang makita ko si Akira. Ang ganda talaga. Nandiyan na yung tulong. Huwag kang mamamatay. Nag-thumbs up lang ako habang nakatingin sa kanya. Maya-maya lang ay may lumapit na boat sa akin. Tinulungan ako nitong makaahon. Nang makaakyat sa taas, ay agad nila akong binalutan ng kumot. Naninigas ako. Para yatang mamamatay na ako dahil sa sobrang lamig. Zeus! Nilapitan ako ni Akira at niyakap. Dahil nakaupo sa lapag, ay napaupo na rin to. Natakot ako kanina. Buti, nakita kita. Zeus, natakot talaga ako. Huwag ka nang umiyak. Hinagod ko ang buhok niya. Ayos lang ako. Nilamig lang ako. Gaganti tayo sa pandak na yon, ha? Akala ko kinakain ka na ng pating eh. Humiwalay ito sa yakap. Kinilig ako dahil ang cute nito. Paano kung hindi kita nakita? Masamang damo ko kaya matagal akong mamamatay. Dinala ako ni Akira sa magiging kwarto ko. Agad ako nagpalit ng damit. Ginaw na ginaw pa rin ako kaya nakabalot pa rin ako sa kumot. Ayos ka lang ba? Tanong ni Akira at tinabihan ako. Giniginaw ka pa ba? Ayos lang ako. Sagot ko at ngumiti. Putik, nagulat lang talaga ako kasi tinulak ako. Akala ko, hindi niyo ako nakita. Nakita ko si Marco sa pwesto mo kaya pumunta ako. Tapos nakita kitang nasa dagat na. Sagot nito. Buti na lang at may buwan kaya maliwanag. Buwisit talaga yung pandak na yun eh. Sabi ko. Aba, kawawa ka kung wala ako. Paano ka na magkakaroon ng asawa niyan? Natawa ito bago ko yakapin. Sila daddy nang bahala sa kanya. Galit na galit sila mami at daddy dahil sa ginawa niya sa'yo. Sira ulong yun talaga. Bumukas ang pintuan ng kwarto ko at iniluwal ang mga magulang ni Akira. Ang aking mga future in-laws. Kamusta ka na, iho? Tanong ni future mommy. Pasensya ka na sa ginawa ni Marco. Ibababa na namin siya at ang pamilya niya sa Singapore. Pakisama na rin ho ako. Biro ko. Ayos lang naman po ako.
Kahit si Marco na lang ibaba nyo. Hindi pwede. Dahil tinutolerate pa ng pamilya niya ang taong yon. Sabi ni future daddy. Ikaw pang sinisisi kung hindi ba naman mga baliw yun? Natawa ako. Alam ko na ho kung saan nagmana yung unanong yun. Sige na, magpahinga ka na. Sabi ni future mommy. Akira, papayagan ka naming samahan siya pero tulog lang ha? Sinasabi ko sa'yo. Don't worry future mommy. Bad pa sa akin ang bagay na yon. Sabi ko. Hindi pa po kayo pumapayag na ligawan ko siya. Gagawin po namin yun kapag nakasal na kami. Mabuti naman nung nagkakalinuwan tayo. Sabi naman ni future daddy. Sinasabi ko sa'yo Zeus. Ako naman ang magtutulak sa'yo sa dagat kapag may ginawa kang hindi maganda sa anak namin. Noted po future daddy. Tumango ang mga ito bago lumabas. Humiga ako sa kama at agad namang tumabi sa akin si future wife. Junjun, behave ka lang ha. Hindi mo pa oras kaya diyan ka lang muna. Tulog na tayo, sabi nito. Bukas na ako magpapalit, mabango naman ako eh. O sige, tulog na tayo. Ikinulong ko rin siya sa kumot. Magkatabi kaming natulog na dalawa. Kinabukasan ay tanghali na kaming nagising. 10:00 na nang magising kaming dalawa. Maliligo ako. Nakangusong sabi ni Akira. Diyan ka muna ha. Lumabas ito sa kwarto. Dumiretso naman ako sa banyo para maligo. Medyo sinisipon ako at feeling ko uubuhin din ako. Ikaw ba naman kasing itulak sa malamig na dagat? Pagkatapos kong maligo ay nagbihis na ako. Ayos lang naman pambahay kasi wala namang ganap. At saka gwapo pa rin naman ako. Lumabas ako ng kwarto at sakto namang lumabas si Akira na nakapambahay rin. Napangiti ako nang makitang suot niya ang damit ko. Dumiretso kaming dalawa sa parte ng yacht kung saan kainan. Nakita namin ang mga future in-laws ko na kumakain. Kumuha kami ni Akira ng pagkain bago sila tabihan. Kamusta na ang pakiramdam mo? Tanong ni future mommy. Sinisipon lang po. Sagot ko. Madadaan naman ho ito sa kiss gamot ho. Behave ba kayong dalawa? Tanong naman ni future daddy. Super behave po. Sagot ko at nag-okay sign pa. Ayoko hong maitapon ulit sa dagat. Hindi ko ho kayo masasapak eh. Si Marco ho, pwede ko hong sapakin yun. Natawa si Akira na nasa tabi ko. Happiness talaga ako masyado nitong baby ko. Naunang matapos sila future in-laws. Kaya naman naiwan kami ni Akira doon. Walang hiya-hiya rito. Gutom talaga ako. Minsan lang itong masarap na pagkain kaya susulitin ko na. Kapag tayo talaga nagkatuluyan, hindi kita hayaang magutom. Sabi ko sa kanya. Kahit sarili ko, iyahain ko mabusog ka lang. Dapat lang. Tignan mo ang lakas ko ng kumain. Sabi nito. Ang gwapo mo talaga. Alam ko naman yun. Lalo pa akong nagpapogi sa kanyang harapan. Natulala na lang ako nang bigla ako nitong halikan sa pisngi. Nakangiting tumango ito bago naglakad palayo sa akin. Napangiti na lang ako at napasapo sa pisngi ko. Parang gusto ko ulit magpatulak sa dagat. Akira's point of view. Anong oras na pero nasa office pa rin ako dahil sa dami ng tinatapos ko. Sila mami kasi nasa Malaysia para sa business meeting kaya naiwan ako sa company. Palagi akong overtime at puyat dahil naging busy ang company namin. Ay, natapos din. Napahilot ako sa sentido ko bago tumayo at kuhanin ang gamit ko. Pasok na naman bukas. Nahihilo ako habang naglalakad. Hindi pa ako kumakain ng dinner dahil wala akong time kaya nahihilo ako. Hindi ka na naman kumain. Nagulat ako dahil sa biglaang pagsulpot ni Zeus. Magagalit na naman ako nito. Zeus! Lumapit ako sa kanya at yumakap. Anong oras na nandito ka pa rin? Nagsisinungaling ka kasi sa akin na kumakain ka pero hindi naman. Sagot nito. Nag-aalala ako sa'yo. Susumbong kita kila future mommy. Nagtatrabaho pa rin si Zeus sa company pero bilang isa na sa mga staff. Pumayag na rin sila mami na manligaw siya sa akin. Unti-unti na rin niyang napapatayo ang business niya at naging patok agad to. Dahil na rin siguro kilala na siya sa social media. Sa ngayon, kaibigan niyang bantay sa shop. May online shop siya at tuwing gabi niya yung tinitingnan habang nagtitinda siya ng balot. Kakaibang sipag ang meron si Zeus.
Kaya minsan nag-aalala na ako sa kalusugan niya. Day off siya ng 3 days pero pangalawang araw pa lang ay nandito na agad siya sa akin. Sorry na. Nakangusong sabi ko. Pagod ako. Ako na magdadrive. Sabi nito kaya agad kong binigay sa kanyang susi. Hatid kita sa inyo at lulutuan kita. Sumakay kami sa kotse. Agad naman tong nag-drive patungo sa bahay namin. Nang makarating sa bahay ay pinarada nitong kanyang sasakyan. Pumasok kami sa loob. Pinagbihis muna ako nito kaya nagbihis ako saglit bago dumiretso sa kusina. Nadatnan ko itong nagluluto ng fried chicken at soup. Palagi na talaga kitang pupuntahan tuwing lunch at dinner para masigurado kong kumakain ka. Sabi nito, kapag ikaw nagkasakit iiyak talaga ako. Natawa ako. Ngayon lang naman, to naman. Ano ngayon? Sumimangot ito. Badang magsinungaling alam kong hindi lang ito ngayon. Napanguso ako. Sorry na, hindi na ako magsisinungaling sa'yo. Hindi ito sumagot, kaya alam kong medyo masama ang kanyang loob. Pagkatapos ako nitong lutuan, ay agad niya itong hinain sa akin. Hindi ko muna pinansin ang pagkain at nilapitan si Zeus. Mangiyak-ngiyak akong yumakap sa kanya. Huwag ka nang magalit. Naiiyak kong sabi. Sorry na, hindi na po mauulit. Huwag kang umiyak dahil hindi naman ako galit. Humiwalay ito sa yakap bago sapuhin ang magkabilang pisngi ko. Hindi ako nagagalit, okay? Malungkot lang ako. Hindi ako magagalit sa baby ko. Napanguso lang ako bago tumango. Kumain ka na. Maaga pang pasok mo bukas kaya kailangan mo na magpahinga. Sabi nito. Sige na, kain na. Naupo ako at nagsimulang kumain. Ito naman ay ininom lang ang tiyaki na kinuha sa ref. Pagkatapos kong kumain, ay hinugasan muna yun ni Zeus bago niya ako ihatid sa kwarto. Dito ka na matulog, sabi ko. Gabing-gabi na kaya dito ka na matulog, sige na. Gusto mo lang akong yakapin Ngumisi ito bago kuhanin ang cellphone ko. Maghilamos ka na at magpapaalam lang ako kay future mommy. Hinayaan ko lang siyang galawin ang cellphone ko. Pumasok ako sa banyo at naghilamos tsaka nag-toothbrush. Eto ho, pagod na pagod siya. Naririnig ko ang boses ni Zeus. Buti nga po't sinugod ko dahil baka hindi na naman to kumain. Ay, pasensya ka na talaga Zeus. Si mommy. Malapit na kaming umuwi, kaya ikaw na munang bahala sa kanya, ha? Tumango si Zeus bago tumingin sa akin. Opo, dito po ako matutulog Wala po akong gagawin kay Akira. Gusto ko po kasi siyang ipag-drive kapag papasok siya bukas. Okay, o sige. Lumitaw ako sa camera. Mommy, Daddy, I miss you po. Magpahinga ka na anak, sabi ni Daddy. Pasensya ka na kung naiwan sa iyong kumpanya. Mommy, hindi niyo ho kailangang humingi ng pasensya. Sagot ko. Ayos lang po ko. Hindi naman po busy bukas kaya maluwag-luwag na po. Saglit pa namin kinausap sila Mommy bago kami nagpaalam. Agad kong hinila si Zeus pahiga. Naliligaw pa lang siya pero gabi na kaming natutulog. Gustong gusto ko kasi siyang kayakap at wala namang nagaganap na iba. Tulog na ang baby ko. Sabi nito bago tapikin ang likod ko. Tulog na. Agad naman akong pumikit at lalong sumiksik sa kanya hanggang sa makatulog. Nang magising ako kinabukasan ay wala na si Zeus sa tabi ko. Bumangon ako at naghilamos bago lumabas. Dumiretso ako sa kusina at nakita ko itong nakangiting nagluluto ng almusal. Good morning! Nakangiting bati nito sa akin. Sinabi ko kay Lamanang na ipagluluto kita. Lumapit ako sa kanya at yumakap. Hindi ko talaga mapigilang maging clingy kapag kasama siya at nasa tabi ko siya. Upo ka na at maluluto na ito. Tumango lang ako bago maupo. Ilang sandali lang ay naghain ito. Nang makaupo siya nagsimula na kaming kumaing dalawa. Mukhang mapaparami na naman ang kain ko dahil siyang nagluto. Hindi mo na naaasikaso yung mga order sa'yo. Nakangusong sabi ko. Day off mo rin pero naaabala kita. Hindi mo ako naaabala. Walang day off ang panliligaw ko sa'yo. Ngumiti ito. Na-pick up na rin naman yung mga order sa akin kahapon kaya free time ko ngayon.
Pagkahatid ko sa'yo maliligo lang ako saglit sa bahay tapos babalik ako sa office para bantayan ka, tulungan ka. Gamitin mo na yung kotse ko para mabilis ka. Sabi ko, gusto kong kasama kita agad eh. Clingy na naman tong baby ko. Nakangiting kinurot nitong pisngi ko. Pagkatapos namin kumain ay agad akong gumayak. Naligo at naglagay ako ng makeup bago kami umalis ni Zeus. Ibinaba ako nito sa kumpanya. Babalik ako ah. Nakangiting sabi nito. I love you. Pinisil ko lang ang pisngi niya bago bumaba. Love language namin sa isa't isa ay ang magkurutan ng pisngi. Dumiretso agad ako sa office ko at hiningi ang schedule ko sa sekretarya ko. Laking pasasalamat ko nga tinigilan na ako ni Marco. Magmula nang itulak niya si Zeus sa dagat ay hindi na ito nagparamdam. Mukhang natakot sa banta ni Daddy na tatanggalin niya ang partnership sa kumpanya nila kapag hindi pa ito tumigil. Dahil maluwag na ang schedule ko ay hayahay na ako. Naisipan ko ring bumisita sa bawat department para makita mga trabaho nila at kung maayos ba sila. Good morning ma'am. Bati sa akin ng mga staff. Good morning. Nakangiting tugon ko. Kamusta naman kayo? Ayos lang po. Sagot nila. Alam kong pagod rin sila dahil ang dami rin nilang inaasikaso. Pagkatapos kong bumisita sa bawat palapag, ay bumalik ako sa office ko. Medyo hilo pa ako dahil sa kasasakay ng elevator. Nasa loob na si Zeus na mukhang kararating lang. Saan ka galing? Malambing na tanong nito. Binisita ang bawat department. Sagot ko. Kinakamusta ko lang sila dahil alam kong pagod rin naman sila. Ang bait-bait talaga tapos maganda pa. Nakangiting sabi nito. Ibinalik ko sa bag mo yung susi. Oo nga pala, nagdala ako ng burger para sa'yo. Medyo natagalan kasi nagka-problema sa presyo sa shop, pero naayos naman na. Tinabihan ko siya. Kumuha ako ng burger at nagsimulang kumain. Bibili ako ng shoes sa'yo. Nakangiting sabi ko. Couple shoes para kay mommy at daddy. Bawal mong ilibre yun ah. Customer ako. Bibigyan na lang kita ng discount. Sagot nito. Kiss lang, sapat na ah. Sira. Natatawang sabi ko. Malapit na kasi yung anniversary nila kaya bibigyan ko sila ng gifts. Isa pa, mukhang buntis si mommy. Buntis? Tumango ako. Sa bagay, pwede pa yun dahil may mga nabubuntis naman na nasa 40s. Magiging mukhang anak ko tuloy yung kapatid ko. Sagot ko at ngumuso. Ayos lang din para pag-practice na rin natin. Ngumisi lang ito bago kuhanin yung isang burger at kainin. Nilagyan niya ng straw yung 2 cup na may lamang buko juice. Zeus? Lumingon ito sa akin. Ayos lang ba sa'yo kung sagutin kita? Napatigil naman to dahil sa sinabi ko. Napakagat ako sa ibabang labi ko kasi baka mamaya ayaw niya pala. Ano? Tanong nito. Itatanong ko lang kung gusto mong sagutin na kita. Sagot ko. Alam mo na, parang tayo rin naman. At saka, mahal kita eh. Akira, hindi ayos sa akin yun. Dahil sobrang ayos. Ngumiti ito. Walang bawian ah, girlfriend na kita. For real ah. Napakagat ako sa ibabang labi ko bago tumango. Nagulat ako nang tumili ito. Ibinaba nito ang hawak na buko bago ako pinanggigilan ng yakap. Natawa naman ako at ginantihan ng kanyang yakap. Ang cute. Pwede na ba kitang ikis? Tanong nito. Joke lang. Humiwalay ako sa yakap bago pagdikitin ang labi naming dalawa. Halatang nashock pa ito nung una. Pero hindi nagtagal ay tumutugon na ito sa halik ko. Sus Mariosep! Napahiwalay kami nang may sumigaw. Parehong nanlalaki ang mga mata namin nang makita sa pintuan ng mga magulang ko. Mukhang kababalik lang ng mga ito mula sa Malaysia. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Daddy. Boyfriend ko na po si Zeus. Sagot ko bago pagsalikupin ng kamay naming dalawa. Sinagot ko na po siya. Kaya naman pala grabe ang tukaan. Sabi ni Mommy. Tukaan lang muna ha. Huwag muna kayong magbakbakan. Hintayin niyo muna akong mga anak. Buntis nga si Mommy. Nagkatinginan kami ni Zeus at parehong natawa. I already found my right man. Zeus' point of view. Nung nagpaulan ng swerte,
Nag-swimming ako sa baha. Sobrang saya ng buhay ko ngayon. Gusto ko na nga mag-donate sa mga taong malungkot eh. Ikaw ba naman ang biyayaan ng maganda at mabait na asawa? Hindi ka pa ba magiging masaya? Tapos yung business mong maliit lang dati, lumaki pa hanggang nakilala na ng lubusan. Isa pa, may anak at brother-in-law kang hindi nagkakalayo sa edad, kaya't parang magkapatid pa ito. Ito na, napatunayan ko na sa mga impokritong tao ang sarili ko. Huyo sila ngayon sa akin. Papa, nagtatanong sa comment kung may kardero raw po tayo po. Sabi ng anak ko. Hindi naman po ikaw nagbebenta ng kardero po, di ba? Nag-o-online selling ako kasama ang anak ko at brother-in-law ko. Itong mga ibang nagko-comment ay ang sarap pagtatampalin sa muka. Pumasok ako sa kusina at kinuha ang kaldero namin. Nakapagpatayo ako ng bahay namin ni Akira. Hindi ko siya hinayaang gumastos dahil gusto ko ako ang gagastos. Ito ho ang kaldero, ipukpok mo po sa ulo mo. Sagot ko sa comment. Mag-mine na ho kayo ng mga tinda ko. Huwag niyo hong hanapin ng mga wala. Kuya, mine raw sa'yo po. Sabi ng brother-in-law kong si Akiro. Hala, ikaw ang gustong bilhin po. Bawal bilhin ng asawa ko. Napangiti ako nang sumulpot ang maganda kong asawa. Kagagaling lang nitong opisina dahil may inaasikaso lang siya saglit. Akin lang ho ang asawa ko. Niyakap ko si Akira kahit pa nasa live kami. Hinalikan ko rin to para mainggit ang mga viewers ko. Narinig nyo, bawal daw ako ha? Nakangising sabi ko. Bukas na ulit kami magla-live. Salamat po sa inyo. Pinatay ko ang live sa cellphone ko. Naglalambing na kinandong kong asawa ko't niyakap sa bewang. My baby. Malambing kong sabi, I love you so much. I love you too. Hinalikan ako nito sa labi kaya kilig-itlog na naman ako. Iba talaga tong asawa ko. Ay, hindi ako love. Ngumuso ang anak naming si Zakira. Okay, fine. Natawa naman ako bago siya ikinandong sa kabilang hita ko. Siyempre naman sobrang mahal na mahal ka namin. Nakangiting sabi ko sa magandang anak ko. Ikaw po ang prinsesa namin eh. Ako po. Sabat ni Akiro. Ate, hindi ako kasali. Super love ka po namin. Sabi rito ni Akira. Very good tito ka kasi. Kinikilig ng ngumiti ito na ikinatawa namin. Hindi porket nag-ibigan ng langit at lupa ay nanggagamit na agad ang lupa. Huwag agad manghusga lalo pat hindi alam ang totoong kwento. Huwag maging hadlang sa dalawang taong gustong tungtungan ng forever. Dahil kung sino pa yung hinuhusgahan ay sila pang may mararating sa buhay. Ito ang pamilya ko at masaya akong magpapaalam at tatapusin ang kwento namin ng asawa ko. Wakas.